Ipinakilala na po ni Gemini ang XRP Credit Card, isang limited edition na metal card na talagang ginawa para sa mga loyal na XRP holders. Maraming tanong ang lumitaw bago ito inilabas at ngayon, kumpirmado na ang lahat ng haka-haka. Pero bakit nga ba ito malaking balita para kay XRP at sa buong crypto market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang dahilan kung bakit naging malaking usapan ang XRP credit card. Ayan, meron pong post dito ang mismong Gemini. Yan, meron pong 593.9k na bilang ng kanilang followers. Sabi po nila rito ay Meet the Gemini Credit Card XRP Edition. Designed for enthusiasts, this limited edition metal card gives up to 4% back in XRP instantly. No waiting, just stocking. Available now. Kaya ayan po, yung itsura ng card. Ayan, yung maganda rito is earn up to 4% back on every purchase with no annual fee. Ayan, matagal nang may mga pahiwatig itong si Gemini tungkol sa isang product na konektado kay XRP. Una po silang nagbigay ng teaser, pagkatapos ay may billboard pa sa Manhattan na nagpapahula sa community tungkol sa kung anong darating ngayong August 25. At ngayong araw na yan, ngayong araw na ito ay tuluyan na pong inilaunch ang XRP edition ng Gemini credit card. Kung iisipin po natin, hindi lamang po basta card ang kanilang inilabas dahil itong card na ito ay idinisenyo para mismo kay XRP. Ang cashback rewards na makukuha ng mga users ay diretso na ibinabayad sa XRP. Ayan, diretso po na ibinayad sa XRP. At yan, ibig sabihin nito ay hindi lang simpleng gastos ang nagagawa ng card, kundi nagiging paraan din para dumami ang hawak po nating XRP. Sa market impact, ang ganito pong klase ng produkto ay nakakatulong po para palakasin ang demand kay XRP dahil mas marami pong tao ang magkakaroon ng interest na gamitin at mag-ipon ng token sa pang-araw-araw na gastusin. Ano naman po ang mga features ng XRP credit card na ito? Ayon po kay Gemini, ang card na ito ay walang annual fee at nagbibigay po ito ng instant rewards. Hindi mo na kailangang maghintay ng matagal para makita ang balik ng iyong purchases. Kaya meron po itong breakdown sa kanyang reward system. Ayan, makikita po natin dito. Meron po siyang 4% para sa gas, yan, EV charging at saka transit purchases. Pangalawa ay meron po siyang 3% back sa dining. Pangatlo ay meron po siyang 2% back sa groceries. At ang pang-apat ay meron po siyang 1% back sa lahat ng ibang mga transactions. At ang pinakamalaga ay lahat ng ito ay agad na ibinabayad sa XRP. Kung titignan po natin, ginagawa nitong mas malapit sa XRP sa mga ordinaryong tao. Hindi lamang po siya pang cross-border payments ng mga bangko, kundi maaari rin siyang maging reward system ng mga normal na consumers. Kaya pagdating po sa market impact, kung mas maraming tao ang gagamit ng XRP credit card, dadami po ang demand kay XRP. Kapag dumami po ang demand, posible itong magbigay ng upward pressure sa presyo ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang papel ni Ripple sa partnership na ito? Ayan, bukod po sa credit card launch, may isa pang malaking detalye. Si Gemini po ay may hiwalay na partnership kasama si Ripple. Tinutulungan po ni Ripple si Gemini sa kanyang plano para sa initial public offering or IPO at posibleng gamitin dito
ang RLUSD stablecoin ni Ripple. Kung iisipin po natin, dalawang project ito na magkaiba pero parehong nagpapakita ng mas malapit na relasyon ni na Gemini at Ripple. At kapag mas lumalapit po ang partnership ng dalawang higanting ito, ibig sabihin ay mas maraming produkto at serbisyo na maaari pong idisenyo para kay XRP sa hinaharap. Kaya sa market impact, kapag tuloy-tuloy po ang ganitong collaboration, posibleng tumaas ang kumpiyansa ng mga investors at traders kay Gemini. At kapag tumaas po ang confidence, mas lumalakas din ang kanyang presyo. Yan, ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng XRP credit card para sa hinaharap ni XRP. Matagal na pong kilala si XRP bilang isang digital asset na nakatuon sa cross-border payments at saka liquidity solutions para sa mga bangko. Pero ngayon may dagdag po na layer ang kanyang gamit. Dahil po sa XRP credit card, ang isang ordinaryong tao ay pwede na pong gumastos gamit ang kanyang card at sabay na makakuha ng XRP bilang reward. Sa madaling salita ay binibigyan po ni Gemini ng bagong buhay sa XRP sa retail market. Nagiging mas practical at mas visible na ang kanyang utility sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang ganito pong klase ng adoption ay napaka-importante. Kapag mas marami po ang gumagamit kay XRP sa totoong mundo, hindi lang po sa trading, mas lumalakas po ang kanyang position laban sa ibang mga crypto. At yan, bilang panghuli, masasabi po natin na ang launching ng XRP credit card ay hindi lamang po simpleng bagong produkto. Isa po itong malinaw na hakbang para palawakin ang gamit na XRP sa labas ng traditional na market. At dahil may support din si Ripple sa iba pang project ni Gemini tulad po ng IPO, mas makikita natin na lumalawak po ang impluwensya ni XRP sa financial ecosystem. Kung tatanungin po ako kung ano ang masasabi ko tungkol dito, simple lamang. Ang XRP credit card ay isang sinyales na si XRP ay hindi na lamang nakatali sa mga bangko at cross-border transactions. Unti-unti na po siyang pumapasok sa pang-araw-araw na buhay ng tao. At kapag mas dumami po ang gumagamit kay XRP, mas tumitibay ang kanyang position bilang isa sa pinakamahalagang digital assets sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.